to receive your favor sa work, sa business, Panginoon, in all means, O God, ng aming income. Lord, we are recognizing your goodness and favor, and allow us to continuously be faithful sa lahat ng mga ipinagkakatiwala mo sa amin, O Lord God. And as we give back, may it be used for the expansion of your kingdom, all for your for the glory of your name, O Lord. Salamat po for this day. We will receive not just your blessings in finances, but also in word. Salamat because you will fill us with spiritual food and nourishment, Panginoon, through the word that we will be receiving. May you anoint the speaker, the preacher, and allow her, Panginoon, to deliver the message powerfully. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So without further ado, let's call on our preacher for today, si Ninang Cynthia Bisnan. Good morning. Yung kaninang nangyari na hindi na-flash yung sa Amazing Grace. Sa totoo lang, kahit ako, ba't wala? Tapos biglang wala na talaga. Ang nasa isip ko na, sige lang, nasend naman na kay pastor, sinend ko naman kay pastor. Hindi ko sila sinabihan, na magreklamo kayo, ha? Nataon lang talaga mga kapatid na mayroon ditong nagtatrabaho sa barangay. O di nakita nyo na gaano kakulit ang mga magulang nyo. Baka akala nyo kayo lang. Talagang nagmana lang kayo sa kanila. Salamat sa alam nyo, maraming kwento yon. Nakailang beses kaming paulit-ulit. Hindi talaga. Siguro kung may 6, 7, 8, meron. Hanggang nag-end kami, 25 kami, 23. Alam nyo, nag-end talaga kami. Kasi bakit pa ulit-ulit? Dahil may nauuna, may nahuhuli. Alam mo, nag-come up kami ng isang solusyon. Ang aming secretary, tayo po, secretary. Ang aming secretary nag-decide na isulat na lang at basahin na lang namin. Pero naka-take 2, take 3 pa rin kami. Pero praise God kasi naging masaya yung gawain na yon. And feeling, alam mo, mga, parang naging bata na rin. Oo. Thank God, isa yon sa bagay na ikinagagalak ng mga magulang. Isa yon sa bagay na paano sila pinapalaki ng Panginoon. Nagkaroon sila ng panibagong joy sa Panginoon. Ngayong umagang to, pag-uusapan natin sa ating series, continuous series, The Building Series. Sino dito ang mga may malalaking bahay? As in, hanggang 3rd floor. Huwag mahiya, taas ng kamay. Wala, hanggang 2nd floor lang talaga no? Sige lang, patataasin din niya ng Panginoon. Sino dito ang ito siguro naman, may talagang tataasan ng kamay. Sino dito ang nagtatrabaho sa isang building na napakalaki? Malaking building. Yung sa Makati, sa BGC, wala, maliliit din yung building nyo. Pag napunta nga ako doon, na-amaze ako eh. Sabi ko, naku, grabe, ang lalaki naman ng mga building na to. Pag nakakita kayo ng building na ganon, anong kaagad ang nasa isip nyo? Kahit yung sa na lang. Pag nanonood tayo ng TV, ganon. Nanonood ng TV. Ano ang nasa isip nyo? Pag nakakita kayo ng malalaking building, anong nasa isip nyo? Kaagad-agad, ano ang nasa isip nyo? Sige, parents ang sasagot. Si secretary. Yes, nakakalula ang ganda. Nakakalula ang taas. Ma-amaze ka sa ganda, grabe. Pero isang bagay, ako pag tumitingin din ako,
dalawang bagay ang, sige, tatlo na. Unang bagay, ang ganda naman nito. Pangalawang bagay, ang galing naman ang gumawa nito. So amazing, paano nila nagawa? Yun yung wisdom ng God na binigay sa kanila. Makaisip sila ng ganung kalaki. May building kasi kami na talagang namatay yung tao. Kaya may namatay na tao na laglag. Construction yun, namatay siya. Kaya naisip ko kaagad, ilan na kaya namatay dito? Yung mga nalalaglag, ganon. And pangatlong nasa isip ko, may mga kahula. Alam niyo, iniisip ko kaagad, magkano kaya nagastos ng may-ari nito? Grabe, sigurado malaki saan nila kinuha yung perang laking ito. Grabe, nakaka-amaze. Kasi yung bahay nga lang halos hindi mo nga mapatayo yung, di ba, improvement na lang, isip-isip ka, ano na lang yung ganun. May mga tao pala talaga na sobrang yaman. Sobrang yaman. Sino dito, ang mga tatay nyo, or may kuya kayo, na karpentero? Okay. Praise God. Sino dito may mga tatay o kuya na mga construction worker? Grabe, no? Pag nag-i-interview ako, madalas tinatanong ko, ano pong naging trabaho nyo before? Pag nag-i-employ ng panibagong ano po ang trabaho nyo bago dito? Construction worker po. Sabi ko na ko, Lord, ang dami naman nilang construction worker. Hindi na ba sila nag-aral? At lahat parang huminto na ng pag-aaral, mag-construction worker na lang. Pero, inassess ko rin yung mga trabaho nila or nag-i-experience nila. Hindi kaya mahirap ang isang construction worker. Hindi ganun kadali ang mag-build. Usually, ang mga, sabi nga natin, dugot pawis. Dugot pawis ang talagang binibigay para doon. Ang bulsa mo nauubos para doon. Dugot pawis. So amazing na hindi lahat kasi marunong mag-build eh. Ano din siya gift na mag-build. Hindi marunong. Kahit nga yung mag-ayos nga lang, magbubuting-ting. May mga babae magaling magbuting-ting. Ako, hindi ako marunong magbuting-ting. Kasi iba ang gift na binigay ng God sa akin. Ganon din sa mga lalaki, hindi lahat marunong. Minsan, yung mga babae, pag nag-asawa kayo, huwag niyong sabihin, gusto ko, marunong siya lahat. Kasi ganon minsan ini-expect mo na lalaki siya, alam niya lahat. Pero no. Mayroon siya talagang skill na binigay ng God sa kanya. Mayroon talagang special skill na binigay ng God sa kanya. Skilled by profession yun, na gano'n siya. Hindi niya kailangan mag-aral. Parang pinanganak siya ng gano'n eh. No? Marunong siya, magaling siya doon, kahit hindi niya kailangang mag-aral. Ngayon, sa bahay ninyo, sa bawat bahay natin, sino ang builders doon? Ang tawag sa kanila, builders. Mga nagtatayo, nagpapatayo, nagtatayo, nagbubuo. Sa bahay natin, sino ang builders? Si Papa, si Mama. Sila yung builders. Mga kapatid, I encourage you, maliit man o malaki ang bahay natin, pagpasok natin, huwag muna kayong pumasok, post muna. It's a very good thing na i-acknowledge nyo ang goodness ng God. Huwag yung tingnan maliit ang bahay namin, malaki ang bahay namin. Alam nyo, dugot pawis doon ang binigay ng mga magulang nyo. Para ma-build ang pamilya nyo. Para ma-build ang bahay nyo. Huwag niyo i-compare yung bahay niyo sa iba. Pasalamatan niyo ang Panginoon kung anong meron tayo ngayon. Amen. Kaya ba yun? Pag uwi sa bahay natin, huwag mo nang pumasok. Tayo doon sa bahay. Lord, salamat po sa bahay namin.
Salamat sa provision na binibigay sa aming pamilya. The Lord is our builder. Lord, salamat sa mga magulang ko. Binibigyan niyo ng kalakasan araw-araw para sila makapagtrabaho at makapag-serve sa amin. Always yan. Every day, don't forget the Lord to give thanks to the Lord. Huwag niyong kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Kasi, yun naman din, ma-inspire lalo ang God na damihan pa ang pagbibigay sa inyo. Amen. Tayo. Let us pray. Father in heaven, we thank you, O God. Salamat, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa na nandito. Hindi madali ang mag-build. Hindi ganun kadali. Hindi rin ganun kabilis. It will take us a lifetime. Pero salamat, Panginoon, na nakilala ka namin. You are our great builder, O God. The builders of our life. The builder of our lives. The builder of our family. And the builder of our faith. You are so good, God. Teach us, give us a thankful heart. A grateful heart every day. Napasalamatan ka sa bawat bagay na tinatayo mo, pinapalago niyo sa buhay namin. Napakabuti niyo, O Diyos. Araw-araw, minuto. Thank you po sa pagtsatsaga sa amin. And God, ngayong araw na ito, O God, it's my prayer, God, yung bagay na itinuro niyo sa akin for the whole week, I pray, God, na ma-convey ko sa mga kapatiran. Samahan niyo ang iyong salita. I do believe the power of your word. Itago niyo ako, Panginoon, sa inyong likuran. Ang nais ko lang, God. Ang nais ko, God, ang inyong boses, ang marinig ngayong araw na ito. Thank you, God. You will build us stronger than yesterday by your word, by your love, and by your grace, O God. Lord, protect our time together dito, God. We rebuke pagkaantok, ang mga gawa ng kaaway upang hindi kami makafocus in the name of Jesus. In the name of Jesus. We believe in the power of your word. Thank you, God. Consume us today. And we bless your name, O Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Po na tayo. Okay. Ang pamagat po ng ating word today, ating pag-aaralan ngayon is Jesus, the Builder. Sa Hebrews 3 verse 4, ang sabi dito, for every house is built by someone, but he who built all things is God. Sabihin nyo ga, all things. All things. Ibig sabihin, lahat ng bagay. Lahat ng bagay na maganda ay galing sa Panginoon. Tandaan nyo to, lahat ng bagay na maganda, lahat ay nanggagaling sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Lahat, for every house is built by someone. Mayroon talagang nagbibuild eh. Hindi lang siya dyan basta na lang building, basta na lang tumayo dyan. Yung bahay nyo, tulugan nyo lang, kinabukasan, nandyan na siya. No. Mayroon talagang nagtsatsaga dyan. Mayroon talagang someone is skilled na gumagawa niyan.
Pero, ang lahat ng bagay, ano man yun, maliit man o malaki, ang Diyos, ang tunay na pinanggalingan ng building na to. He builds all things. Hindi lang everything, all things. Alam niyo, nung umpisa pa nga lang, God created. There is a creation. There is a building of lives. Building of creation ng God. Mayroon siyang ginawa. May purpose kasi ang God. And to build us, His people. Unang-una lahat yun. Hindi namimili ang Diyos, lahat. Kaya lang alam natin, dahil sa kasalanan, lahat din tayo na fall doon. But, nung nahulog tayo sa kasalanan, God decided to rebuild ano ang kanyang unang binuo sa atin. Kaya right now, makita mo, nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos na kapagligtas, may nagbago ba sa buhay niya? Nung tinanggap, isang tanong pa, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Diyos sa tagapagligtas, mayroon bang nangyayari sa buhay mo araw-araw? Amen. Hindi mo yun ginusto. Ang Diyos ang may gawa nun. It's not you. It's the Lord. Dahil kung tayo lang, iba ang gusto natin. But praise be to God because God is so good. God is a skilled builder. Lord Jesus is a skilled builder. Tingnan mo dito sa Mark 6 verse 3. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y nagpakatawang tao, ang Diyos nung siya'y nagpakatawang tao through Jesus Christ, ano ang trabaho niya? Alam ba lahat na ang trabaho ng Panginoong Jesus ay isang karpentero? Ang kanyang tatay ay karpentero, si Jose. At siya ay isang karpentero. Tingnan nyo na lang, very consistent ang God. Nung siya ay Diyos, builder din siya. Talagang siya ang nagbubuo. Bubuo ng mundo, binubuo niya ang buhay ng tao, binubuo niya yung creation, nang siya'y nagpakatawang tao. Karpentero siya. Pag sinabing karpentero, siya yung gumagawa. Siya yung nagbubuo. Pagkagaya niyan, example na lang, yung bahay natin, sino gumagawa nun? Pag gusto mong magpagawa ng bahay, sino ang tinatawag dito? Karpentero. Mag-contact ka nga doon ng karpentero kasi paayos natin ito. Kapag ang inyong may bara yung tubig, ganun, sino ang tinatawag nyo? Tubero. Ang tubero ay isa rin siyang expert din. Siya ay isang karpentero na expert din siyang mag-ayos ng magbubutingting ng mga bagay-bagay. Siya, very consistent ang God, Siya ay builder, siya ay carpenter. Dito sa verse Mark 13 verse 2, and Jesus answered and said to him, "Do you see these great buildings? Not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down." Nasa temple sila kasama yung kanyang mga disciples. Ang isang disciple sabi sa kanya, "Gabi, Guro, ang ganda naman ng paggagawa ng templo. Gawa sa bato. Gawa sa mga stones. Iba-iba sigurong kulay, pero talagang maganda kasi na-amaze sila eh. Humanga sila nung gumawa nun." Alam mo ang sagot ng Panginoon sa kanya? Sa kanilang lahat. Ang sagot ng kanilang guro, darating ang araw. Kasi isa siyang karpentero eh. Isa siyang builder. Darating ang araw. Walang dalawang bato dyan ang maiwan. Na magkapatong.
Grabe, no? Hindi lang siya builder. He is indeed God. Alam niya talaga. Pag lumindol or bumagsak yung bahay, mayroon pang magkapatong eh. Pwede pang may pader na naiwan. Pwede pang may nabuong parte ng bahay pag lumindol at bumagsak. Pero darating ang araw, sabi ng Panginoong Jesus, ni isa dyan, ni dalawang bato, walang dalawang bato dyan na manatiling magkapatong. Babagsak sila lahat. Grabe, amazing. Nung nabasa ko to, napag-aralan ko, sabi ko, God, you are indeed a powerful God. You are indeed a mighty God. You are indeed a powerful. Kitang-kita niya ano ang mangyayari. Isipin mo na lang kung lindol yun, dadaanin. Sobrang lakas ng lindol yun. Na lahat ay bumagsak. Hindi, walang buo. Lahat talaga mapupulbo. Mapupulbo yun. Anong klaseng lindol yun, Lord? Number 3, sa John 2, verse 19. Basahin natin. Grabe. Di ba kayo na-amaze dyan? Ang sabi niya, destroy this temple. And in 3 days, I will raise it up. Sinong nakaka-raise up ng isang destroyed in just 3 days? Babagsak yung templo in 3 days, gagawin niya uli. Anong sabi? Ito kasi yung nasa nasa templo. Marami kasi doong mga nagtitinda. Maraming mga negosyante, hindi siya naging templo lang. Mga negosyante na doon, nagtitinda ng mga alagang hayop. Maraming tinitinda. Nagalit ang Panginoong Jesus. Pinaalis sila. Pinaalis niya yung mga nagtitinda. Ang sabi doon ng mga Pariseo, bakit? At sabi niya, in 3 days, sabi ang yabang naman nito. 46 years. 46 years ba yon? Naming ginawa itong templo na to, in 3 days, kaya niyang itayo. Pero ang sabi ng Panginoon, in 3 days, bubuuhin ko uli ito. Ganon din yan sa John 14:2. In my Father's house, okay. Dito muna tayo sa isa. Sa John 2:19, sabi niya in 3 days. Pero hindi yun talagang, kaya naman ng Panginoon din yun eh. God is a powerful God. Makapangyarihan siya. Kahit isang, alam niyo, ang Diyos, siya, walang limit ang time sa Kanya. Ang Diyos, sinabi niya nga lang, ma-amaze kayo. Sabihin lang ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Hindi kailangan 3 araw. Hindi kailangan ng maraming taon. Sa salita lang ng Diyos, nagkakaroon ng liwanag agad-agad. Walang pwedeng kumontra. Magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng mga buhangin. Magkaroon ng dagat. Pag sabi ng Diyos, nagkaroon na, hindi kailangan 3 araw. Pero dito, anong sabi ng God? Kung ang templo na ito, kayang-kaya kong buuhin ito ng 3 araw. And praise God, ginawa talaga ito ng Panginoong Jesus. Anong paraan? Ang templo ng Diyos, sinira na nasira siya. Nung nagkasala ang tao, ang templo ng Diyos na nasa atin, na nasa tao supposed to be, sinira ng kasalanan. Pero binuo uli ng Diyos yun in 3 days. Nung siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Nung siya'y namatay, unang araw, pangalawang araw siya'y nilibing at pangatlong araw ay siya'y muling nabuhay. So yung kanyang templo na nasa lahat ng naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon, binuo uli ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka.
Kung tinanggap nyo ang Panginoon, nung tinanggap nyo ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, dahan-dahang nagbabago ang buhay. Ganun pa rin naman ang buhay. Pero iba na ang pananaw mo. Iba na ang puso mo. Nag-iba ang takbo ng pag-iisip mo. Dahil ang Diyos, binabago ka. Dating mainiting ka, ngayon, medyo na lang. Sino dito mainitin ang ulo? Lalo na pag gutom. Si Ate Melda, mainit ang ulo, lalo na pag gutom. Nakakainit talaga ang ulo pag gutom, di ba? Alam mo sa office, pag mainit ang ulo ko, ang trabaho kasi hindi talaga hindi ganun ka. Pagpasok mo pa lang, kailangan mo talagang matinding prayer. Prayer mo sa sarili mo, unang-una, Lord. Ang sarili mo talaga ipag-pray mo eh. Lalo na ganyan pag may mga tao kang Pero alam niyo yung mga kaopisina ko, pag mainit ang ulo ko, alam na nila. Alam na. Bili ka ng kamote doon. Paborito ni ma'am yun. Ma'am, kamote po. Kain mo na kayo. Nandito si Danisa at si Nicole. Pero isang sikreto talaga doon. Painumin mo si ma'am ng Coke na malamig. Coke na malamig. Pag break time nila. Maya-maya pagbalik. Ma'am, inom mo na ng Pero huwag kayong mag-alala, nilista nila yan doon sa akin. Naka-charge pa rin doon. Alam nila pagbalik, okay na si ma'am. Okay na si ma'am. Busog na eh. Ma'am, kain ka muna. Ganun, alam nila yung kahinaan ko rin. Pag gutom, mainit talaga ulo ko. Pero, alam nyo, binabago ng Diyos yun. Dati, kahit kumain ako, galit pa nga ako eh. Pag halimbawa gutom ako tapos galit ang ulo ko tapos dinadalhan nila ako ng pagkain galing sa kantin. Nagagalit ako parang sa isip ko, gusto lang nila akong i-bribe ba doon. Pero alam niyo paano ako pinapakalma ng Panginoon? Uupo, nandoon na yan sila lahat sa kantin. Uupo ako. Talagang nauupo ako. At nagpipray ako sa Panginoon, Lord. Pero bago ako bumaba ng sasakyan, maniwala kayo, daming prayers doon. Lord, alam ko na anong madadatnong umawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Gusto kong mabuhay ng mapayapa. Pero napakabuti ng Diyos. Alam mo, yung mga trials na yan, He is building. God is a good builder. Kung mayroon mang nangyayari sa buhay natin na ganon, nagagalit tayo, lapit tayo sa Panginoon because God is our builder. Ibibuild niya sa atin yung patience. Ibibuild niya sa atin yung love. Ibibuild niya sa atin yung wisdom. Paano harapin? Lalo na yung mga magulang. Pag makulit ang mga anak, or anak, pag magulit ang magulang, pagpasensyahan nyo na lang. Kaya nga, ang sabi nga doon sa EDSA, pagbabago EDSA na ayusin, kailangan araw-araw yung mga motorista daw may baon na napakadaming pasensya. Pero sa atin kasi, anong grace? Patience is grace. Hindi yan siya nabibili. Hindi yan siya nababaon. Ito ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Dati, grabe ka. Makahusga ng tao. Ngayon, hindi na. Umiiwas ka ng mga ganun. Dahil alam mo, hindi. Paano ako husga? Yung nakaraang ating Sunday na Sige, sinong gustong humusga? Batuhin. May bumato ba? Wala. Kasi lahat nagkasala. Lahat makasalanan. Walang pwedeng magsabi sa'yo, only Jesus can do it. And yet, grabe, napakabuti ng Diyos, Pwede talaga niya tayong kastiguhin desisyonan eh. Simpleng desisyon na lang. Pero napakabuti ng Diyos. Grabe. Hindi nga siya sinabihan, ikaw kasi. God is so good. Binaramdam sa kanya ng Diyos
na mahal siya ng Diyos. Naramdaman niyo ba yon? Pag kayo'y nasa punto ng point na parang maging kayo, ayaw ng ugali niyo. Parang maging kayo, sumusuko sa ugali niyo. Naramdaman niyo ba yung acceptance ng God? Naramdaman niyo ba yung comfort ng God? Kaya anuman ang sitwasyon sa buhay, lapit lang sa Panginoon. Ang madadatnan niyo, because God is a builder. Jesus is a builder of our life. Mayroon mang nais mong hindi maganda sa buhay mo at gusto mong ayusin, Lord, grabe ang sama ng ugali ko. Ganito ang ugali ko, ayaw ko, nahihiya ako sa inyo. Be honest with the Lord. Huwag nating okay lang, baguhin naman ako ng Diyos, no? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, grabe. Grabe naman ako makaalalahanin. Grabe naman ako, konting bagay lang, ganito kaagad nararamdaman ko. Lumapit kayo sa Diyos. And God will build you. Amen. And sa John 14 verse 2, basahin natin. Grabe, no? Grabe. Yung word ng God talagang nakaka-inspire. Yung word ng God talagang nakaka-bless ng buhay, ng puso. Yung word ng God nakaka-comfort. There is really a power in the word of God. Ang sabi niya dito, hayaan nyo, ako'y aalis, pero huwag kayong mag-alala. I go to prepare a place for you. So good. Aalis na siya, iniisip pa rin yung kanyang pagka-builder. God hindi lang build our life. He also He is building our future. Huwag kang mag-alala. Aalis ako. Pero, babalik ako. Babalikan kita. Wow! Huwag kang mag-alala. I will prepare a place for you in heaven. Grabe, no? Grabe ang God ka. Napabuti ng Diyos. He is, kahit wala na siya, pinapaalam pa rin niya sa atin that He is our builder. He will go to heaven and prepare a place for you. Sabihin nyo nga, prepare a place. For me. No. Jesus will prepare a place for me. Sabihin nyo nga. Grabe, no? Kung dito man, ganito lang ang bahay nyo, okay lang yun. Iwanan nyo naman lahat yun. Importante, may maganda. Mayroon kayong bahay na kapahingahan. Andoon yung mga magulang nyo, inaalagaan kayo. Pagdating naman sa langit, pagdating sa heaven, wala pa namang nakapunta doon. Pero surely, it will be a very wonderful life. Kasi kasama na natin ang Diyos. Hindi lang tayo dito. And, pero, tapos ang sabi ng Panginoon, dahil tayo ay made in the image of God, tayo din ay tinawag ng Panginoon na maging builder. Sabihin niyo nga, builder. I am a builder. I am a builder of God's kingdom. I am a builder of God's kingdom here on earth as it is in heaven.
Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, binigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Nung binigay natin ang buhay natin sa Kanya, nasa isip na ng Diyos yun. Sa pag-alis ko, may katuwang na ako. Sa 1 Corinthians 3 verse 9, sabi niya dito. 1 Corinthians 3 verse 9, we are God's fellow workers. I am God's fellow workers. Sabihin niyo nga. Naniniwala ba kayo doon sa sinabi niyo? Amen. Fellow worker ka ng Diyos. Fellow builder ka ng Diyos. Hindi ka destroyer. I am not a destroyer. Sabihin niyo nga. I am a builder of God's kingdom. Amen. And we are God's fellow workers. We are God's field. We are God's field. And we are God's building. Amen. Building tayo. Pag sinabing building, ginagawa yon, di ba? Malaki. Ini-improve yan, pinapaganda. Tayo, building tayo ng Diyos. We are God's temple. Kaya tayo inaayos ng Diyos dahil dito siya nanahan sa atin. Ang kanyang banal na espiritu ay nanahan sa atin. Kaya inaayos ng Diyos yung buhay natin. And workers, we're workers. Hindi lang sa buhay natin, maging sa iba. Sino dito ang workers? Taas nga kamay. Pakitaas ang kamay. Nung in-interview ba kayo? Ilang tanong ang tinanong sa inyo? Ilang beses kayong in-interview? May interview 1. Ano yun? Initial? Ano pa yun sunod? Ilang beses kayong in-interview? 3 times. Madalas 3 times kasi una initial yung yung HR lang. Tapos supervisors, managers, ayun, hanggang may end pa yung talagang final. Pero grabe, hahanga kayo sa Panginoon. Dito, ang sabi dito sa Matthew 16, basahin natin, napakaganda. Matthew 16, 13-19. Basahin natin ng malakas at talagang with all our heart, with all our faith, with all our mind. Basahin natin to. When Jesus, He asked His disciples, so they said, some say John the Baptist, some Elijah, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Grabe, nung nag-interview ngayon ang Panginoong Jesus. Anong sinabi nila, sino ako? Kayo daw po, isang propeta.
Ang sabi, kayo daw po si John the Baptist. Ang sabi po, kayo daw ay propeta. Alam nyo, grabe, isa lang ang tanong ng God sa kanila nung in-interview sila ng God. Nung tinanong sila ng Panginoong Jesus, isa lang. Kung ini-interview man tayo sa trabaho natin ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, 3 beses kang kinakabahan. 3 beses kang hindi makatulog. 3 beses kang nag-aaral. Ang ending, bagsak ka pa rin. Yun ang masakit. Pero dito mga kapatid, 1 beses lang sila tinanong ng Diyos. Ikaw, Peter, sabi niya, kung sinabi nila, ako si John the Baptist, ako si Elijah, ako si Jeremiah, ikaw, para sa'yo, sino ako? Pag kunyari ikaw ang tatanungin ng Panginoon, right now, ikaw, anong pangalan mo, kuya? Leo? Angelo? Delo, okay. Pagpalagay mo, Kuya Delo, tanungin ka ng Panginoon right now, ikaw, para sa'yo, sino ako? At sa ating lahat, isip nga, pagtanungin ka, sabihin ng Panginoong Jesus sa'yo, sino ako? Grabing tanong yun, no? Ito ang sagot, ang napaka-gandang pagkasagot. Isa lang din ang sagot niya. Ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Grabe dito. Talagang naiyak ako dito. God, kung ako kaya unang sinagot nun, ano kayang sasagot ko? Ano kayang naging sagot ko? Kung ako si Peter nun, ano kayang naging sagot ko? But it's so amazing. Na kinonsider nga ng Panginoon yun, hindi na makamundo yung sagot mo. Ang sagot mo ay nanggagaling na sa Diyos. Heavenly na ang sagot mo. Ikaw, kayo po ang Diyos. You are the Christ, the Son of a living God. Grabe. Yung time na yun, kasama niya. Nakikita niya kung sino ito na yung Messiah na pinami sa amin. Siya na. Siya na. Sa atin, anong sagot natin? Right now, masagot mo ba sa kanya, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Panginoong Jesus, para sa akin, kayo ang Diyos na tinanggap ko. Ang Diyos tagapagligtas, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang nag-iisang Diyos. With all faith, na-amaze ang Panginoong Jesus. Grabe, alam nyo, tanggap ka agad siya. Kaya nga ang sabi nga doon, sa verse, sabi niya, blessed are you. Yung mga bagay na to, hindi makamundo, hindi sa world. Ito ay nanggaling sa langit. And, grabe, tinanggap ka agad siya. Ikaw, binigyan ka agad siya ng role ng God. So, nung tayo, di ba, sa trabaho, pagtanggap, binibigyan ka kaagad, may training ka pa, mga kung ano-ano pa, etche pa. Pero ang Panginoong Jesus, sinabi niya kaagad kay Peter, from this day onwards, ako ay titira sa'yo. Manahan ako sa'yo. I will be your rock. And you will build my church. Si
Si Peter kasi siya yung kauna-unahang nag-build ng mga churches. Pero grabe si Peter pa yun, tandaan nyo. Siya yung si Peter na yung hindi niya, ikinatwa. 3 times na ikinatwa. Ayun, yun. Tagalog kasi masyado yun Ikinatatwa. Oo, sige na yun. Siya pa yun Si Peter yun. Pero si Peter din ang nagsabi that you are the Christ, the Son of a living God. Mula nung sinagot yun, nasa puso na talaga siya ng Diyos. Binigyan kaagad siya ng trabaho ng Diyos. He became a builder, a co-worker of Jesus Christ. Doon nag-umpisa ang building ng churches, ng mga Kristiyano. Maraming nangyari sa buhay ni Peter. Ikinatatwa pa nga niya 3 times. Ay, hindi ko naman kilala yan Sinabi, kasama ka nito. Ay, hindi ako yun. 3 times. Pero grabe, wala na, nasabi na ng Diyos Nabitaw na ng Diyos ang salita. You will be a builder, co-worker of my ministry. Building lives, building the lost, building the faith. Mga kapatid, hindi lang si Peter yun. Tayong lahat. We are all builders. We are all co-workers of Jesus, building the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Kung hindi lahat, wag mong sabihin na, lahat ng sasabihin ko may power pala. Ibibigay kasi ng God sa puso mo ano ang ninanais niya. Dahil ikaw ay co-worker ng Panginoon. Kaya binabago tayo ng Diyos, pinapatibay yung ating pananampalataya araw-araw because we are co-builders of the Lord. Co-builders tayo ng mga lost. Kaya nga tinatawag niya tayo to preach the gospel, to share the word of God, to bring people to the Lord, to save the lost. Tayo ang ginagamit, co-workers tayo ng Panginoon. And God is as skilled. Hindi lang siya minsan marunong, minsan hindi. No. He knows everything because He builds all things. Lahat ng bagay sa buhay mo, God is building you. Kaya, kung may nagkakasala ka, hingi ka lang. Si Peter, nanghingi talaga siya ng kapatawaran. Si Peter nanghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pinatawad siya ng Diyos. So kahit ano man ang kasalanan natin, lumapit lang tayo sa Panginoon. Nung tinanggap natin ang Diyos bilang ating Diyos tagapagligtas, ganun na. Alam niyo anong ganun? Close na. Kasi nanahan na sa atin ang Panginoon. Seryoso siya sa buhay natin. Hindi na siya umaalis. Palayasin naman siya, hindi siya lalayas. Akin ka. Kanino mo naman ibigay ang buhay mo? Binigay mo na sa akin. Kaya gagawa siya ng paraan upang maibalik ka. Hindi pwede, walang susuko. Wala sa Diyos ang salitang suko. Ang sabi niya dito, and on this rock, I will build my church. Sino yung church? Tayo yun. Grabe. Builders pa siya, kaya yung pananampalataya mo, talagang pinapalakas ng Panginoon, pinapatibay ng Diyos. Ikaw ba may gusto nun? Hindi. Binibigyan ka ng mga sitwasyon na makita mo ang Panginoon doon.
Binibigyan ka ng mga sitwasyon sa buhay mo, natatawag ka sa Panginoon upang magiging strong yung pananampalataya mo. Sabihin nyo nga, my faith is stronger than yesterday. Walang dalawang araw na magkaparehas. Huwag yung pagdududahan, ang pagbibuild ng God, ang pagpapatayo ng Diyos sa buhay natin, walang dalawang araw na parehas. Dahil ang God hindi nakokontento. Nais niya araw-araw mag-grow tayo sa Kanya. Na alam ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya nga sabi nga niya dyan, no? And the gates of Hades shall not prevail against it. Ano ang nakita ng Diyos kay Peter? Nung sinagot niya, you are the Christ, the Son of the living God. Alam niyo anong nakita niya yun? Doon, nakita niya ang pananampalataya ni Peter. Ganun din sa atin. Parang feeling mo, parang wala lang, parang parehas ng kahapon, no? Hindi nakokontento ang Diyos sa'yo. Hindi nakokontento ang Diyos sa akin. Kasi, we are God's co-workers. Grabe. And building. Isang building. Ilang buwan kaya yung i-build? Hindi lang yan isang buwan. Minsan nga, taon pa eh. Ang tiyaga nila. Umulan, umaraw, nandyan pa rin sila nagbibuild. Kasi may kontrata sila doon. Ganon din ang Panginoong Jesus. Kayang-kaya niyang gawin nyo na sa isang iglap lang. Sabihin mo lang, God, magkatotoo na. Sabihin mo lang, ayos na lahat. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo ganon binibuild. Dahil alam niya na medyo matagal pa tayo dito sa mundo. Every day, God is building our faith. Pinapalago ito ng Panginoon. Let's be grateful sa Panginoon. Araw-araw, Lord, salamat. Can you please say every day, thank you, God. Pagising, pagtulog, every situation, pwede pong maging bukang bibig natin na, Lord, thank you. Thank you salamat po sa mga estudyante, salamat po sa exam na mahirap. Alam niyo bakit? Ipapakita sa inyo ng Diyos kaano siya kapangyarihan doon. Na sa Kanya walang imposible. Magiging positive kayo sa buhay. May mga pinapakita ng Diyos sa'yo, hindi ka pahirapan nun. Ang nais lang ng Panginoon ay lumago, tumibay ang ating pananampalataya. Amen? Amen. That is the truth. Ang sabi niya, and the gates of Hades shall not prevail against it. Grabe, no? So good. So good. Walang pwedeng kukontra sa'yo. Pag nasa Panginoon ka, walang kukontra sa'yo. God will prevail in your life. God is not a loser. God is a victorious God. Kailangan lang natin pagdaanan. Pero dito sa umpisa, alam mo na ano ang mangyayari sa dulo. You will go up victorious. Pagdadaanan mo lang ang mga bagay na ito. Kaya in every time na pagdadaanan mo, lumapit sa Panginoon. Kasi pinapatibay lang ng Diyos ang relasyon nyo. Kaya yung mag-asawa, mag-boyfriend sila, wala pang relasyon, boyfriend pa lang. Pero pag nag-asawa na sila, nag-umpisa na ang relasyon. Ang mga ugali, ang mga iniisip, ang mga salita sa puso, nagkaroon na, nagsasaayos. Yung iba, hindi umuobra, kaya naghihiwalay. Ang Diyos hindi. Hindi siya nagkikipaghiwalay sa atin. Kahit kailanman. Jesus is our builder. He will build your lives according to His will.
according to your time and according to your faith sa Kanya. Amen. Business ng God yun. Ang ating business is continue to believe in the Lord Jesus Christ. Ano man ang sitwasyon sa buhay, Lord, bakit naman hanggang ngayon tamad pa rin ako? Bakit ngayon ayaw ko pa rin maghugas? Bakit ganun, Lord, ayaw ko pa rin bumangon ng maaga? Bakit naman ganun? Ayaw ko pa rin magbasa ng Bible. Lumapit sa Panginoon. Gusto mo na? Gusto mo maghugas baguhin ng Diyos yung puso mo. Ano ang faith mo doon? Baguhin ng Diyos yun, di ba? Ano ang pananampalataya mo doon? Bumangon ka ng maaga. Magbasa ka ng Bible. Yun ang pananampalataya mo. Dahil hindi pwedeng dalhin ng God ang Bible sa'yo. O basa na. No. Bumangon ka, yan ang pananampalataya. Yan ang pananampalataya. Yun lang naman din ang gagawin mo. Ang manampalataya. Kaya nga si Peter, hanggang ngayon, nag-grow yung churches, maraming churches ni Jesus, dahil sa pananampalataya ni Peter. God will build His church. The gates of Hades, ang ibang term dyan is death, shall not prevail. Death ng katamaran, hindi mag-prevail sa'yo. Declare it. Sabi nga kanina, kung ano daw ang ibabind mo dito sa lupa, ibabind din yan sa langit. Selyado na yan, kapatid. Ang gagawin mo na lang is gagawin. Amen. Isil ko yung katamaran ko in Jesus' name. Bind. Isil ko ang kahinaan ko in Jesus' name. Bind. Kasi sa dulo, anak, victorious ka na. Huwag kang lalamya-lamya. Hindi victorious ang lalamya-lamya. Kailangan kumilos. Yan lang naman gusto ng God eh. Gawin mo lang. That is faith. Gawin mo lang. Hindi, pero, di ba ang building is not easy. Dugo at pawis. The building is not magic na ngayong kaagad. Sa TV lang yun. Pero ang building is a process. Ang pananampalataya mo is a process. Huwag mong sabihin sa sarili mo, ganun pa rin ang ngayon, hindi ako nagbago, no. Parang sinasabi mo, ano ka ba, Lord? Ang hina mo naman, di naman ako nagbago. No. Believe in the Lord. Kailangan lang natin talagang maniwala at magtiwala. At sumunod. Gawin. Kilos. Amen. Kaya? Kaya natin to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The freedom, dahil alam nyo, gagamitin ka ng Diyos. Builder ka rin kasi. You have the freedom to declare. Sa mga tao, walang isang instance na accident, sa buhay mo na aksidente. Kung napunta ka doon sa isang mga workers, or estudyante, or parents, pag nilagay ka ng Panginoon sa isang lugar, huwag mong isipin, ay, ano ba to? Lilipat na lang ako kasi mali naman ata. Hindi naman ito. No? May purpose ang life mo. Ang dami mong in-applyan, dito ka pumasa. Be fruitful be fruitful doon sa place na binigay ng God sa'yo. Dahil pag nagiging fruitful ka na doon, ililipat ka uli ng Panginoon that you will become more fruitful. Ganon din mga estudyante. Huwag niyong isipin, mahirap naman to. Huwag mangopya, ha? Bawal mangopya, kailangan nyo lang mag-aral. Amen. Huwag mo na mag-cellphone masyado. Para magkaroon kayo ng time na mag-aral kayo. Pag sabi ni Mama, hugas ka ng pinggan, wait ma. Hindi niya na i-wait. Di ba? Huhugas na. Pag utusan, susunod na.
hindi yan para sa mama mo. Hindi yan para sa'yo. Kundi para sa iyong Panginoong Jesus. Para sa Diyos. Na kinumit mo ang buhay mo, magiging Diyos at iyong tagapagligtas. Amen? Amen. Let's declare, kaya nga ang sabi ng God is, fruit mo na yun magiging good works. Magiging fruitful ka, magiging kind ka. Dati hindi naman to ganito. Bakit biglang naging kind ngayon? Baka tatakbo siguro. Tatakbo siguro yan. Baka yan, barangay captain yan, kaya ganun. Alam niyo magandang bagay. Di ba sabi ko kanina, sino ang tatawagin kapag nasira yung sa tubig, sa tubo? Tubero. Sino ang tatawagin kung nasira yung bubong, butas? Karpentero. Sa ating mga Kristiyano, etong pinakamaganda. Yung maisip ng ibang tao na kapag nandoon sila sa problema, sino unang naisip nila? Hindi pa nila alam yan si Lord eh. Ikaw ang tatawagin nila. Kanino sila lalapit? Hindi pa nila alam na ang Diyos ay may kakayanan. Pagdududahan pa nila yon. Kanino sila lalapit? Sa'yo. Sa'yo. Sa inyo. Kasi, nung lumapit ako minsan, nagpa-pray ako na gumaling yung sakit ko. Pinag-pray niya ako eh. Sinabi ko lang sa kanya na masakit yung ulo ko, pinag-pray niya ako eh. Maniwala kayo next time na may sakit siya, kayo ang lalapitan niya. Pag may problema siya, maniwala kayo. Kayo ang lalapitan niya. Sasabihin niya kung anong problema niya. Problema niya dahil alam niya, ipag-pray niyo, ilapit. Ang akala niya, hindi pa niya kayang lumapit ng diretso sa Panginoon. Ang akala niya, ikaw at ikaw ang magdadala ng panalangin niya sa Diyos. Gumaling siya dahil sa tulong mo. Ang sarap nun, na makilala ka sa pamilya mo, sa lugar nyo, makilala ka na isa kang Kristiyano. Dito ako sa kanya kasi hindi niya ako i-chismis. Dito ako sa kanya kasi sobrang bigat na yung nararanasan ko. Pinagpipray niya ako. Kasi naniniwala sila the power of prayer. Dahil minsan, na-experience nila ito. May sakit sila. Alam mo, masakit ang ulo ko or may sakit ako, ganito. Magkaroon ako ng ganito. Sino ang nasa isip nila? Parang mga tubero. Parang mga karpintero. Because we are the builders, co-workers of Jesus Christ. Kaya? Kaya? Of course. Dahil ganun tayo ginawa nung naging Kristiyano tayo. Huwag nating limitahan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi na para sa atin to. Para na yun kaligtasan ng buong mundo. Pag lumapit siya sa iyo hanggang nagkaroon ka na ng relasyon sa kanya, you can say, pwede mo nang sabihin sa kanya, alam niyo, hindi naman ako dun eh. Kundi ang Diyos na tinawag natin, siya ang nagbigay ng kapayapaan sa puso mo. Siya ang nagbibigay ng kasagutan sa panalangin mo, hindi ako. Kaya next time, mas maganda kung ikaw mismo lumapit sa Kanya. Ikaw mismo. You can introduce the Lord sa Kanya, sa katrabaho mo, sa pamilya mo. Because you are a builder. You are not a destroyer of lives. You are a builder of lives, many lives. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang mission natin is to be a builder of the lost. Babalik ang Panginoon pag lahat nakikilala na nila ang Panginoon. Hindi man siya kikilalanin, may ibang hindi kikilala sa Kanya. Pero kikilanin niya na siya ay Diyos.
Tayo tayo. Ang sabi ng Panginoon, I build my church, and gates of hell cannot prevail it. Totoo yun, mga kapatid. Walang pwedeng kumontra sa Panginoon pag yun ang gusto niya. Ipangyayari at ipangyayari ng Diyos. Yan ang magandang bagay sa Panginoon. Sobrang yung backup niya sa atin. Grabe. God will build His church. We are a church of God. Tingnan mo nga muna yung katabi mo. Ganito. Pwede bang pumili tayo? Isang ate na babae at isang estudyante, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga kuya at estudyanteng lalaki. Pwedeng mamili tayo. We are a church of God. Alam nyo, may gusto, may nais mangyari ng Diyos sa atin. Tayo ang pinili ng Diyos. Ako, i-ano ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo yung buhay ko. I was once, I do believe in Jesus. Pero, someone introduced me to Jesus Christ. Tinanggap po ang Panginoon. Akala ko ganun lang. Kaya sinare ko sa inyo kanina, nung tinanggap mo ang Panginoon, is a business of God. Hanggang ngayon, sa totoo lang, wala man lang, kasi hindi ko talaga yung mag-share ng gospel, hindi ako bold enough na tatayo, makipag-usap, no. Pero yan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binago niya ako, kinuha niya yung asawa ko, pero sabi niya, ako manindigan para sa inyo. Ako ang magiging tatay niyo. God is so faithful. Kayang-kaya ng Diyos baguhin yung buhay natin. We are a church of God. Church of a living God. Kung may mga churches man na namatay, hindi na nag-grow, hindi nila inalaw ang God na mag-grow sa kanila. Pero hindi sa simbahang ito. Amen? Because this church is the church of a living God. Dati, alam nyo na mga kuya natin, iilan lang sila. Tingnan nyo yung paligid nyo. Dumami na. Hindi nagparami. Because God is looking for more workers. Co-workers. Alam ko, hindi naman pinilit yung mga nandito. In-invite minsan. In-invite pangalawa. Maybe pangatlo, pang-apat, hindi na siya ini-invite. Tinanggap niya ang Panginoon. And God starting to build his or her life. Nararanasan araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang buhay. Ang pag-iisip, ang puso. Ngayon, God is calling us to pray for one another. Kahit dyan lang sa tabi-tabi niyo, babae sa babae, ipag-pray natin, mga kuya, pag-pray natin, yung mga estudyante natin, yung ating mga youth, may youth camp tayo this coming, malapit na. Wag ganito yan. Ang mga kuya natin,
Hindi pwedeng huminto. Hindi pwedeng huminto ang paghahari ng Diyos. There will always be new generation. And because we are co-builders of the Lord, hindi natin pababayaan yun. Na basta na lang nahinto sa atin. Ang mga kabataan, tatanda sila, magiging kuya. Maybe, magbibuild ang God ng mag-preach din dito. Magbibuild ang God ng mga prophets. Because this is the business of God. Amen. Hindi atin to ginusto ba? Dati hindi Mas gusto natin nasa mall, mas gusto natin nasa higaan. Pinilit ka ba ng Diyos? Hindi. Dahil nagustuhan mo na, ang sarap pala ng buhay Kristiyano. Dahil yan pinaparanas ng Diyos. Nais nyo bang maranasan din ng iba yan? Yes. Dahil ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, mahalin mo rin ang mga taong mahal ko. Amen. Yan lang naman ang utos ng Diyos eh. Kung mahal mo ako, mahalin mo rin sila ng kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Amen. Let's pray. Pwedeng yung ate na mga pag-pray mo. Pray natin ang ating mga youth. Let's declare, the gates of hate shall not prevail against it. Kung ang mga ate, mga kuya, naranasan na nila ano ang mayroon noon. So kung ano yung naranasan nyo sa Panginoon, ipag-pray. Pag-pray natin sa kanila. Sige, yung mga nanay pwedeng mag-pray dyan. Silang dala-dalawa din. Ayun. So, ipag-pray natin yung ating mga alam ko napakabuti ng Diyos. Declare, you are free, loosen. Declare the goodness of God. Declare what God wants sa buhay nila. In Jesus' name. In Jesus' name.